Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jeffrey. Taong 2000. Probinsya ng Guimaras. Nang mga panahong ito, kakalipat pa lamang ng pamilya ni Jeffrey. Binaha at napinsala ng malubha ang dati nilang tahanan, kaya wala na silang napakinabangan. Mabuti ay may konting ipon itong si Jeffrey. Nakabili ng lote at nakapagpatayo ng simpleng tahanan sa isang dako. Medyo liblib ang lugar na kanilang napaglipatan. Isang maliit na komunidad na meron lamang higit kumulang 25 kabahayan. Medyo magkakalayo ang bawat agwat kaya tahimik ang lugar at malayo sa gulo. Ang buong akala ni Jeffrey, ganun nga ang mangyayari. Pero nagkamali pala ang binata. Siya nga pala. Ang kasama niya sa tahanan ay ang 2 kapatid at ang ina. Matagal nang patay ang ama. Naging maayos naman ang unang buwan nilang pagtira doon. Nakakapagtrabaho ng walang inaalala. Kadalasan, tuwing hapon pag-uwi ay umiinom pa habang nakatambay sa labas. Ngunit magmula nang mapabalitang merong aswang na gumagala sa pagkagat ng dilim, hindi na niya nagagawa pa ang bagay na yon. Maaga itong pumapasok ng tahanan. Samantalang ang ina naman na si Aling Flor, hindi na rin niya pinapalabas. Madalas kasi tuwing hapon, nilalabhan pa nito ang uniforme ng mga nakakabatang kapatid na sina Trina at Crisel. Nang mga oras na yon, high school pa lamang ang dalawa. Maswerte naman ang mga ito dahil may motor si Jeffrey. Kaya tuwing uwian ay sinusundo nito ang mga kapatid. Noong una ay hindi sila naniniwala na merong aswang. Pero naging katibayan nila ay yung makailang ulit na makakita ng mga patay na hayop sa daan. Kadalasan, mga kambing at manok. Kung hindi nagkakalat sa daan, nakasabit naman sa puno o poste. Halatang wala ng mga dugo. Ayon kay Mang Sebastian, kalugar lamang nila ang aswang at dugo ang isa sa mga pampalakas na mga ito. Isang hapon, papauwi na si Jeffrey galing sa trabaho. Habang sakay ng motor, nadaanan niya yung bundok sa kanilang lugar. Sa paanan lamang ng bundok ang merong nakatira. Pero sa taas nito ay wala na. Masyadong masukal ang papunta doon. At isa pa, pinaniniwalaan rin na pinamumugaran ng masasamang elemento ang lugar. Noong madaanan ni Jeffrey ang lugar na yon, nagulat siya nang merong grupo ng matatandang babae ang umaakyat. Nakasuot ng itim na damit at nakabelo. Nagtaka si Jeffrey sa mga ito dahil pare-parehong mga nakayuko. Hininto muna ni Jeffrey ang pagmamaneho at sa hindi malamang dahilan, nais niyang tignan ang ginagawa ng mga ito. Pero ito pala ang bagay na labis niyang pagsisisihan. Dahil yung isa sa mga ito ay lumingon sa kanyang kinalalagyan. Nagulat siya dahil hindi ito mukhang tao. Sobrang pangit na kahit sa panaginip, hindi niya nais makita. Kaya sumakay siya ng motor at humarurot paalis. Nakalayo na siya ng mga sandaling yun, pero natatanaw pa rin ang kabundukan. Nabigla siya nang makitang wala na ang mga matatanda sa kanilang kinaroroonan. Napaka-imposible sa isip ni Jeffrey. Lalo na't mabagal na ang mga itong maglakad. Dito niya lubusang napatunayan na ang mga matandang nakita ay alagad ng dilim. Muli niyang pinaandar ang sasakyan. Nagmaneho ng mabilis para makauwi kaagad.
Nang naroon na sa tahanan, ikinwento niya sa ina ang tungkol sa karanasan. Totoo yang sinasabi mo, anak. Noong bata pa ako, madalas ikwento sa akin ng lolo't lola mo yan. Yung bundok daw na yon, walang sino man ang umaakyat dahil sa takot nila na hindi na makabalik ng buhay. Pinaniniwalaan na yung bundok na yon sa tuktok ay pinamumugaran ng tribo ng mga aswang. Nasaan yung matandang babae kapag hindi nakakabiktima? Pero kapag napunan ng dugo at sariwang laman ng kumakalam na sikmura, bumabata ang itsura. Lumilikse kaya marami silang nagiging abilidad sa pambibiktima ng tao o kahit na hayop. Pagpapaliwanag ni Aling Flor. Nay, ayos sana kung mukha lang silang matanda eh. Pero yung nakita ko kanina, mukha talagang impacto eh. Nay, papawi na rin sina Trina at Crisel. Kinakailangan nila na magsusundo. Pero paano ba yan, Nay? Yung kaba sa dibdib ko, nandito pa rin eh. Baka hindi po ako makapagmaneho ng maayos. Tugon ni Jeffrey. Kung ganon, huwag ka na lang dumaan sa lugar na yon. Huwag nang mag-shortcut ha. Kahit mapalayo kayo, huwag lang kayong mapahamak. Gabayan nawa kayo ng Diyos. Ingatan mo mga kapatid mo, Jeffrey. Muling wika ni Aling Flor. Napatango na lamang si Jeffrey. Bago umalis, nagdala ito ng isang buong bawang at tinik ng kalamansi bilang proteksyon. Unang beses niyang makaengkwentro ng aswang kaya natakot ito ng sobra. Hindi nagtagal, ligtas namang naiuwi ni Jeffrey ang dalawang kapatid. Magmula nang hindi na nag-shortcut doon si Jeffrey, unti-unti nang nabura sa isipan ang masamang alaala tungkol sa aswang. Nanumbalik muli sa pagiging kampante sa paglipas ng ilang buwan. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hindi malilimutan ng pamilya. Habang kumakain, nabigla sila nang merong lumapag sa kanilang bubungan. May huni na kagaya sa uwak. Rinig nila ang paglagutok ng yero na tila hindi nanggagaling sa hayop ang tunog. Hanggang sa napatulala na lamang si Trina sa kinauupuan. Maya-maya ay biglang nawalan ng malay habang namumutla ang muka. Kaya nataranta na ang pamilya. Kaagad inalalayan ni Jeffrey ang kapatid. Samantalang si Crisel naman ang nagpapaypay. Iyak nang iyak si Aling Flor at hindi alam kung anong gagawin ng mga sandaling yun. Mabuti na lamang. Makalipas ang ilang minuto ay nagkamalay rin si Trina. Pinainom ni Jeffrey ng tubig at tinanong kung anong nangyari. Iling ng iling si Trina habang umiiyak at halatang natakot sa nakita. Pero nagpumilit si Jeffrey. Nagpatuloy sa pagtatanong. Kaya dito na nagsalita si Trina. Isang matandang babae yung nakita ko sa labas ng bintana, kuya. Isang matandang babaeng may mahabang dila at sabog ang buhok. Wika ni Trina. Nabigla ang kaanak sa mga narinig. Kinuha naman ni Jeffrey ang ginawang sibat. Lumabas ng tahanan habang hinahamon ang aswang. Pero wala naman itong nakita sa labas. Nakarinig lamang ng malakas na bagwis ng pakpak na palayo sa kanilang lugar. Nakita niya sa ere yung aswang. May malapaniking pakpak. Hugis tao pero nagliliwanag ang mga mata. Umalis na ang nilalang kaya pumasok na siya kagad. Sinalubong naman ito ng ina at mga kapatid. Nagtanong kung anong nangyari. Umalis na yung aswang. Kailangan na lang natin maglagay ng pangontra. Wika ni Jeffrey. Yun nga ang ginawa ng pamilya. Naglagay sila ng asin, walis tingting na nakabaliktad at tinik ng kalamansi.
Nagpasalamat sila sa Diyos dahil gano'n na lamang ang naganap. Ngunit ng sumunod na gabi, meron muling nangyaring hindi nila inaasahan. Dahil nakarinig sila ng tila may nagpoprosesyon, bumubulong lamang ang mga ito pero nanunuot sa kanilang tenga ang kanilang debosyon. Hindi nakatiis si Jeffrey. Bumangon ito para sumilip sa bintana. Laking gulat niya nang makita. Ito yung grupo ng matandang babaeng nakita niya sa bundok. Pero sa pagkakataong yon, mas marami na sila. May hawak na itim na kandila at pawang nakatulala habang naglalakad. Alam ni Jeffrey na hindi ito mga pangkaraniwang tao. Mabuti na lamang ay may nakatago siyang agwa bendita at ginamit niya yon para wisikan ng mga ito. Matapos gawin yon, nakarinig siya ng tila tunog ng kumukulong mantika. Umusok ang balat ng mga nilalang at napahinto sa paglalakad. Kaya sinigawan ito ni Jeffrey na lubayan na sila. Matapos yon, sabay-sabay na humarap sa kanya ang mga nakabelo. Nakita muli ang nakakatakot nilang itsura. Yung titig ng mga ito ay tila dinadala ka sa hukay. Kaya isinara na ni Jeffrey ang bintana. Nagtataka kung paanong nangyaring nakadaan pa mga ito sa bakuran. Gayong may mga nakalagay ng pangontra. Inisip niya na baka lumalakas na ang mga aswang. Pero hindi siya sumuko sa pagtuklas kung anong nararapat na pangontra para sa kanila. Kinabukasan, nagpatawag sila ng albularyo. Ngunit ayon sa manggagamot, ang ginagawa ng mga aswang ay pagmamanipula ng isip ng isang tao. Maaaring ritual na kung sino man ang makakarinig, wala sa sariling sasama sa mga aswang. Kaya naman nagtaka sina Jeffrey dahil narinig naman nila yung debosyon. Pero hindi naman sila napasailalim sa itim na kapangyarihan. Kaya sinabi sa kanila ng albularyo na maaaring meron silang matibay na pangontra. Ano po bang pangontra yun? Asin at bawang lang naman po yung nilagay namin . Wala na kaming alam na ibang pang pangontra. Tanong ni Jeffrey. Hindi ko masasagot yan, iho. Pero nararamdaman ko na isa sa inyong kaanak ay merong proteksyon. Tugon ng albularyo. Kaya tinignan ni Jeffrey ang ina at dalawang kapatid. Nakita naman niyang tila may gustong sabihin ang ina, pero hindi nito mailabas sa bibig. Kaya tinanong niya kung meron itong nalalaman. Subalit tanging pag-iling lamang ang ginawa ni Aling Flor. Kaya minabuti niyang wag na lang itong pilitin. Sa kanyang sarili, maghahanda na lamang ito kung sakaling balikan sila ng mga aswang. Pabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na muli pang bumalik ang mga aswang. Buong akala ni Jeffrey ay magiging tuloy-tuloy na ito. Ngunit isang hapon, habang papauwi ng tahanan sakay ng motor, meron siyang nakita na isang dalaga na nadapa at nabitawan ang mga panindang kakanin. Kaya nilapitan niya ito para tulungan. Likas naman sa binata ang pagiging matulungin. Nagpasalamat naman yung babae at nabigla ito dahil hinawakan siya sa ulo. At sa hindi malamang dahilan, tila naging sunod-sunuran siya doon sa babae. Kusang naglakad ang mga paa habang sumusunod sa dalaga. Umakyat sila ng bundok habang patuloy na naglalakad ang mga paa. Kahit labag sa kanyang sarili. Hanggang sa makarating sila sa liblib at maliit na pamayanan. Makaraan ng isang oras, pinapasok siya sa kubo at nagulantang sa nasilayan. Dahil yung mga tao doon, merong kakaibang tradisyon. Yung mga kasama sa tahanan ng tinulungan ay puro nakasuot ng itim.
Bukod pa rito, puro mga babae. Magpapaalam na dapat siya para umalis, pero kagad siyang pinigilan ng mga ito. At sinabing maya-maya lang ay kakain na sila. Hindi nagtagal. Nilapitan siya ng sa palagay niya ay nakakatandang kapatid ng babaeng tinulungan. Mukha rin itong dalaga at maganda. Nagpakilala ito sa pangalang Uryang. Ikinabigla ito ni Jeffrey dahil yung pangalan niya ay hindi nababagay doon sa babae. Tila sinauna na ang pangalan. Samahan mo muna kami dito, Jeffrey. Balita ko kasi kay Nelia. Mabait kang tao eh. Kaya hayaan mong pasalamatan ka namin at paghandaan ka ng masarap na pagkain. Wika ni Uryang. Yung tinutukoy nitong Nelia ay yung babaeng tinulungan niya. Dahil nakita ni Jeffrey ang intensyon ng mga ito, pumayag naman siya sa paanyaya ng magkapatid. Pero sa pagkakataong yon, hindi pa rin niya sukat akalain kung bakit sumama siya kay Nelia. Sige Uryang, maraming salamat ah. Pwede ba akong magtanong? Bakit lahat kayo nakasuot ng itim at nakabelo? Tradisyon niyo ba yan? Anong tribo ba kayo galing, Uryang? Tanong ni Jeffrey. Tumugon naman si Uryang na tribo sila na tinatawag na Pangkayen. Ayon dito, lahat sila ay puro babae. At kahit walang nag-uugnay sa kanilang dugo, itinuturing nila ang bawat isa na magkakapatid. Ginagisdan din nila ang paniniwalang magsuot ng itim na damit habang merong talukbong sa ulo. Ng mga sandaling yun, naniwala naman si Jeffrey at sa hindi malamang dahilan. Doon pa lamang unti-unting pumapasok sa isipan ang tungkol sa aswang. Nangilabot siya nang maalala ang kwento ng ina. Yung mga aswang ay nagiging bata kapag meron ng nabiktima. Naalala din ng binata yung mga matandang babaeng pinaghihinalaang aswang. Kagaya rin ng suot ng tribong napuntahan. Dito pa lamang niya napagtanto na ginamitan siya ng mahika ni Nelia, kaya napasunod siya nito. Subalit sa kabila ng natuklasan, pinili ni Jeffrey na kumalma kahit grabe na ang kaba sa dibdib. Maya-maya pa, tumalikod na si Uryang sa kanya. Nagpaalam na ito para magluto. Oh, Jeffrey, maupo ka muna ha. Siguradong magugustuhan mo yung ihahanda ni Ate Uryang. Wika ni Nelia. Pagtingin ni Jeffrey sa dalaga, nakita niyang nakangisi ito sa kanya. Maraming salamat, Nelia. Teka, matagal ka na bang nagtitinda ng kakanin? Ngayon lang kita nakita eh. Kilala ko rin yung mga matagal nang nagbebenta sa lugar namin. Tanong ni Jeffrey. Sa totoo lang, Jeffrey, bago lang akong nagtitinda. Kinakailangan kong maglibot para makahanap ng tamang taong dadalhin ko dito at ikaw yon. Tugon ni Nelia. Nakangisi ito kaya lalong naramdaman ni Jeffrey ang peligrong darating sa kanya. Napatunayan niyang aswang nga si Nelia. Nakita niyang nag-iba ang refleksyon nito sa malaking salamin. Naging matandang babaeng nanlilisik ang mga mata. Itim ang balat at may naglalakihang ngipin. Pero sa halip na mataranta, tinibayan palalo ni Jeffrey ang loob at baka mahalata siya ni Nelia na alam na niya ang tinatagong sikreto. Para matago ang takot, nagtanong na lamang siya kay Nelia kung nasaan na ang mga magulang nito. Nabigla si Jeffrey sa naging sagot ng dalaga. Alam ko na, Jeffrey.
Alam mo na ang lihim namin. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang mga magulang ko? Nakikita mo ba yung dalawang kalansay na nakadikit sa dulo ng kisame? Sila yon. Inalay ko sa aming Panginoon para magkaroon ng kakayahang hindi kaya ng mga ordinaryong tao na kagaya mo at gaya nila. Wika ni Nelia. Ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit mo ako pinapunta dito? Tanong ni Jeffrey. Ayon sa dalaga, kailangan nila ang batong nakabaon sa katawan ni Jeffrey dahil yun na lamang ang kulang para mas lumakas ang kanilang tribo. Kaya nagtaka ang binata kung ano ang sinasabi nitong nakabaon sa kanya. Maya-maya pa, dumating na si Uryang na may dalang mangkok na naglalaman ng sabaw at pinatong sa mesang malapit kay Jeffrey. Nagulat siya nang makita ang palutang-lutang na daliri ng tao sa sabaw. Kumain ka na, Jeffrey. Ubusin mo yan at ibigay mo na sa amin ang hinihingi namin para hindi ka na maghaya sa taong nagmamay-ari ng mga daliring yan. Dinudukot namin ng mga antingero para kunin sa kanila ang agimat na siyang lalong nagpapalakas sa amin. May orasyon kaming ginagamit para umayon sa amin ang agimat at hindi mapinsala ang aming katawan. Sa halip, magiging karagdagan pa sa aming kakayahan. Ubusin mo na muna yung pagkain na yan at pagkatapos, ibigay mo na ang hinihingi namin. Wika ni Uryang. Hindi alam ni Jeffrey kung ano talaga ang bagay na hinihingi sa kanya ng mga ito. Gusto niya sanang ibigay para wala nang maging problema. Kaya nga lang, wala siyang kaide-ideya kung ano yun. Mas lalong ayaw niyang tanggapin yung binibigay nitong pagkain. Sapagkat bumabaliktad ang sikmura sa tuwing nakikita ang mga kuko sa daliri. Nang mapansin ng dalawa na tinititigan niya lamang ang pagkain, sa harap niya mismo ay nagbago ang anyo ng dalawa. Tinanggal ang belo at kitang-kita na mukha silang matandang impakto. Tumutulo pa ang napakalapot na laway sa kanilang bibig. Higupin mo na lang iyong sabaw, Jeffrey. Hindi ka mapapahamak sa amin. Wika ni Uryang habang hinihimas ang ulo. Ramdam niyang hindi nagbibiro ang dalawa. Kaya sa takot ni Jeffrey ay hinawakan niya ang mangkok. Pilit niyang inilapit ang bibig para humigop ng konting sabaw. Gagawin niya ang nais ng mga ito para wala nang mangyaring masama sa kanya. Nang makahigop ng sabaw, halos mahilo sa pandidiri si Jeffrey dahil sa lasang bulok na ito. Napakabaho, parang amoy ng isang inaagnas na bangkay. Dahil sa nalasahan at sa takot sa itsura ng mga elemento, bigla siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, nasilayan ni Jeffrey ang isang madilim na lugar, mabaho at maraming lamok. Naramdaman niyang nakatali siya ng mahigpit. Bigla niyang naalala ang mga nangyari. Kaya nagpumiglas ito at nagwala. Dito niya natuklasang nasa loob pala siya ng kubo. Dahil noong matamaan ng siko ang dingding ay gawa lamang ito sa marupok na kawayan. Kaya nang mabutas, pumasok ang liwanag sa loob ng kubo na nanggagaling sa apoy ng sulo sa labas. Nakita niya na maraming kalansay ang naroroon. Yung iba pa ay nasa tabi niya lamang. Bawas na ang buto ng mga ito, partikular sa daliri. Mababakas na pinahirapan ang mga yon bago patayin. Kaya naisip niya na yung katawan ng nabibiktima, unti-unting binabawasan ng mga aswang para gawing pagkain.
Mabuti na lamang na mga oras na yon ay buo pa naman ang lahat ng parte ng katawan ng binata. Kaya nga lang, naramdaman niya na meron siyang sugat sa hita. Mahaba pero hindi na nagdurugo. Nagpatuloy sa pagwawala si Jeffrey. Hanggang sa meron siyang narinig na dalawang boses na nag-uusap sa labas. Sina Oriang at Nelia pala ito. Pinag-uusapan siya na nakuha na nito ang nakabaon sa hita. Wala nang pakinabang si Jeffrey ayon kay Nelia. Sa susunod na gabi, siya na ang gagawing handa. Kinilabutan si Jeffrey ng mga sandaling yun. Ayaw niyang magaya sa mga kalansay na kasama sa loob ng kubo. Kaya pinilit niyang huminahon para makaisip ng paraan. Mabuti na lamang ay marupok lamang ang pinagtatalian niya. Kaya madali niyang natanggal. Pero masyadong matibay yung pagkakabuhol ng tali sa kamay at paa. Sumilip si Jeffrey sa dingding para makita ang labas. Nabigla siya nang masilayan na marami na ang mga aswang na nagtitipon-tipon. Yung iba ay nasaan yung hayop. Pero yung ilan ay nasaan yung impakto. Meron silang ininom mula sa malaking batya. Kitang-kita ni Jeffrey kung paano nilalasap ng mga ito ang dugo. Kaya naalarma na ang binata. Gusto niyang mailigtas ang sarili sa tiyak na kamatayan. Dahil hindi matanggal ang tali sa kamay at paa, nagpagulong-gulong siya hanggang sa makalabas sa kubo. Mabuti na lamang ay nakabukas ang pintuan. Kahit malakas ang pagkakabagsak, hindi niya na lamang ito ininda para hindi makalika ng ingay. Nang makarating sa labas, pinilit niyang makatayo at binalanse ang katawan. Ngunit dahil hindi makalakad, tanging paglundag lamang ang nagawa niya para makalayo sa lugar. Sa likod siya dumaan upang hindi mapansin ng mga abalang aswang. At sa awa ng Diyos, nakalayo naman ito kahit mabagal ang pag-usad. Sumiksik siya sa mga damo para kung sakaling matunugan, hindi siya madaling mahanap. Dito pa lamang naalala ni Jeffrey na meron pala siyang dalang matalas na labahas sa bulsa. Dinukot niya ito hanggang sa makuha. Una niyang nilaslas yung sa paa. Sinunod naman yung nasa kanyang kamay. Noong wala nang sagabal, dito na siya kumaripas ng takbo, pababa ng bundok. Makailang ulit rin siyang nadulas at nadapa. Nakababa naman ito ng ligtas makaraan ng higit kumulang kalahating oras. Nakatulong ang liwanag ng buwan upang makita niya ang dinadaanan. Maswerte siyang naroroon pa ang kanyang motor at pinaharurot para makauwi na kagad sa kanila. Malaking trauma para sa kanya ang trahedyang yon. Labis namang nag-aalala ang pamilya at mabuti na lamang ay nakatakas siya. Pero sa kabila ng kaligtasan, nangangamba pa rin ang binata na baka balikan siya ng aswang. Pero nakahinga ito ng maluwag dahil ng mga sumunod na gabi. Hindi na ito bumalik pa. Laking pagtataka niya rin kung ano yung kinuha ng aswang sa hita. Saka lamang nalaman ni Jeffrey mula sa ina na yung nakabaon pala sa kanya. Bato na galing sa duwende at binigay sa ama. Bata pa lamang doon si Jeffrey ay lapitin siya ng mga aswang. Napagpasyahan ng amang ibaon ito sa kanya. Magmula nun, hindi na ito ginambala pa ng mga elemento. Sa palagay ni Aling Flor, mukhang malakas na aswang yung tribo na nagkulong kay Jeffrey dahil hindi man lamang sila tinabla ng bato ng duwende. Subalit lumipas pa ang ilang araw. Napapansin ng binata na mabilis na naghilom ang mga sugat at tila meron muling nakabaon roon. Nagtaka siya kung paano yon nangyari. Pero magmula nang makaligtas siya mula sa kamay ng mga aswang,
Nararamdaman niya tuwing gabi na merong nakatanod sa kanya na maliliit na nilalang. Meron din siyang naririnig na mga munting boses. Sa tingin niya, baka binabantayan siya ng mga kaibigan ng yumaong ama. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi na siya binalikan ng mga aswang. Sa isip-isip ni Jeffrey, mas makapangyarihan pa rin ang mga lamang lupa. Sa kadahilan, naibalik nito sa kanya ang batong binao ng ama. Masasabing isa itong hiwaga na gawa ng duwende. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Daniel. Taong 2000. Probinsya ng Pampanga. Ano ang handa mong gawin para sa isang kaibigan? Paano kung ang samahan na matagal niyong iningatan sisirain lamang ng isang pangyayari? Hahayaan mo na lang ba o gagawa ka ng paraan para masolusyonan ito? Ang tampok nating istorya tungkol sa tatlong magkakaibigan na sinubok ng panahon ng samahan. Hoy Daniel, anong balak mong gawin sa darating na Pasko? Punta naman tayo sa Baguio. Panigurado, maraming mga pakulo doon. Wika ng kaibigang si Tony. O sige ba, gawa tayo ng plano. Tapos magsasaliksik ako kung ano magandang puntahan doon na nakakatakot. Tugon ni Daniel. Gusto ko yung ideya mo, Daniel. Maghahanda na rin ako ng mga dadalhin ko ha. Tsaka pagmotor na lang tayo para mabilis ang biyahe. Sabat ni Vivian. Oo nga no, masaya yun ah. Tsaka tama yung ideya ni Daniel. Ang tagal na rin natin na hindi nakakapunta sa mga pinaglipasan ng panahon na lugar. O sige ah, sabihan ko kayo kaagad. Tapos text-text na lang ah. Wika ni Daniel. Tumango naman ng dalawa sa sinabi ng binata. Simula noong elementarya pa lamang ang tatlo, magkakaibigan na sila dahil magkakasundo sa lahat ng bagay. Pare-pareho silang mahilig sa mga lugar na sinasabing may mga kababalaghan. Madalas magpunta sa mga abandonadong lugar ang tatlo upang subukin kung totoo nga ba ang mga kwento ng kababalaghan. Madalas sa mga napupuntahan ng magkakaibigan, pawang mga kwento lamang. Ngunit may iilang totoo na nakakatakot ang kwento. Matapos na magpaalam sa mga kaibigan, umuwi na si Daniel. Kagad itong humarap sa computer upang magsaliksik. Maraming nakitang nakakatakot na lugar si Daniel. Ngunit ang pumukaw sa kanya ay ang teacher's camp. Napangiti si Daniel. Sigurado siyang magugustuhan ng mga kaibigan ang napili. Kaya namang kinabukasan kagad na kwento ng binata ang nalaman. O ano Daniel, dali na. Ikwento mo na sa amin yung sinasabi mo kagabi sa text. Pabiting ka naman eh. Hindi tuloy ako gaanong nakatulog. Wika ni Tony. Alam niyo ba yung teacher's camp sa Baguio? Sikat na sikat yun pagdating sa mga kwentong kababalaghan. Kaya nga naisip ko na doon tayo pupunta. Tugon ni Daniel. Napakunot ang noo ni Vivian sa sinabi ng binata. Eh anong meron doon? Parang wala namang bago sa pangalan eh. Tanong ni Vivian. Ano ka ba naman Vivian? Ang teacher's camp, ginawa mga taong 1906. At kung di ako nagkakamali, binuksan yun ng taong 1908. Isipin mo sa tagal ng panahon na nakatayo yun. Walang kababalagan at kwento? Siyempre meron. Ang tagal na kaya at base sa pagsasaliksik ko. Naging ospital yun noong dumating yung mga Hapon sa bansa natin para sakupin. Pero hindi nga lang ako sigurado Base lang yan sa pagkakatanda ko sa mga nabasa ko.
Pagpapaliwanag ni Daniel. Maganda nga. Malay nyo, may katotohanan pala yung mga kwento doon. Hindi na ako makapaghintay. Kailan ba tayo aalis? Tanong ni Tony. Kaagad na pinag-usapan ng magkakaibigan kung kailan sila aalis. Kaagad nilang napagpasyahan na sa ika-22 ng Disyembre sila aalis. Matapos ang pagpaplano ng magkakaibigan, namili ang mga ito ng mga pagkain na kanilang babaunin sa biyahe. Hindi na makapaghintay ang mga ito dahil matagal-tagal na din silang hindi nakakapunta sa nakakatakot na lugar. Hanggang sa sumapit na ang araw, kaagad na bumiyahe ang magkakaibigan papunta sa Baguio. Pagkarating doon, namasyal muna ang magkakaibigan. Namitas ang mga ito ng strawberry. Labis ang sayang naramdaman ng magkakaibigan dahil sa kanilang karanasan. Matapos ang unang araw, naghanap na matutuluyan ang magkakaibigan at nagpalipas ng gabi. Pagsikat ng araw, kaagad na naghanda ang tatlo sa pagpunta sa teacher's camp. Mabilis lamang ang biyahe ng mga ito dahil nakamotor sila at pagkarating sa lugar, namangha ang mga ito. Handa na ba kayo? Ayon sa sabi-sabi, may mga nagpapakita raw dito. Tsaka may sumusunod na kaluluwa. Wika ni Daniel. Jesus, tignan natin. Huwag kayong maniniwala sa kwento hanggat di nyo nararanasan at nalalaman kung totoo. Pangasar ni Tony. Nilibot na magkakaibigan ang buong lugar. Ngunit wala silang nakita na kakaiba. Kaya naman napabuntong hininga si Vivian. Sabi sa inyo walang espesyal sa lugar na to. Sayang lang yung oras natin. Wika ni Vivian. Tara na nga, nagugutom na rin ako. Baka hindi lang talaga tayo gustong pakitaan. Ano pa nga ba? Kumuha na lang tayo ng larawan bago umalis. Para naman kahit papano may napala tayo, di ba? Wika ni Vivian. Kaagad na kumuha ng larawan ang magkakaibigan. Ngunit maya-maya lang, bigla na lamang may nakita silang dumaan at tila anino sa likuran. Natahimik ang mga ito. Kaagad na kinuha ang kandila na kanilang daladala. Mukhang nabulabog natin sila. Bilisan nyo nang di tayo masundan. Wika ni Daniel. Kaagad namang nag-alay ng dasal ang magkakaibigan. Nagsindi rin ng kandila. Matapos gawin ang bagay na yon ay umalis na ang mga ito. Naglibot pa sa Baguio ang magkakaibigan. Namili ng mga pasalubong sa kanilang pamilya. Naging maayos naman ang araw na yon sa tatlo. Laking pasasalamat nila dahil ang kaluluwang nagparamdam sa kanila sa teacher's camp. Hindi sila ginambala o pinarusahan. Naging abala ang magkakaibigan matapos ang Pasko. Balik trabaho na ang mga ito. Naging madalang na naman sila magkita. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Tony. Dumalaw ang dalawang kaibigan at nagbigay ng regalo sa binata. Aba, ang taray. May pasorpresa kayong dalawa. Akala ko ba hindi kayo pupunta dahil abala kayo sa trabaho? Magtatampo na sana ako sa inyo Wika ni Tony. Pwede ba yun? Magkakaibigan na tayo simula pa noong elementarya. Bakit naman namin palalampasin yung espesyal na araw mo? Tugon ni Vivian. Kaya nga. Tsaka, ito, may regalo ako sa'yo. Total, mahilig kang kumuha ng larawan Binilhan kita ng kamera. Huwag kang mag-alala. Mura lang ang bili ko dyan. Wika ni Daniel. Natawa na lamang si Tony sa sinabi ng binata. Grabe May camera bang mura? Wala naman, di ba? Loko ka talaga, Daniel. Pero, salamat
Wika ni Tony. Gamitin mo na yan. Regalo ko sa'yo yan kaya hindi mo pwedeng ibalik ha. Tugon ni Daniel. Kaagad naman yung ginamit na magkakaibigan. Kumuha ng larawan. Samantalang si Vivian naman. Niregaluhan si Tony ng bagong cellphone. Kaya naman naiyak ang binata ng malasing ito. Alam nyo, ang saya-saya ko. Dahil kahit nawala ang pamilya ko dito sa arawan ko, binaon nyo pa rin yung araw ko. Palagi nyo akong dinadamayan sa problema ko. At palagi nyo akong sinasamahan sa lahat ng bagay. Balang araw makakabawi rin ako sa inyo. Wika ni Tony. Naiyak pa ang binata dahil sa sayang nararamdaman. Mag-isa na lamang sa buhay si Tony. Maagang pumanaw ang ina. Samantalang ang ama naman ay may bago ng pamilya. Shh! Huwag ka nang umiyak. Nahawa ako Napakadrama mo naman talaga paglasing. Sige na, matulog ka na at kami nang bahala dito ni Daniel. Wika ni Vivian. Kayong dalawa ang matulog. Ako na lang ang magdiligpit. Masyadong marami kayong nainom Mas lasinggero pa kayo kaysa sa akin Tugon ni Daniel. Paano ba naman ikaw yung tanggero? Malamang, dinaya mo kami. Pabirong wika ni Tony. Kaya nga, tignan mo, tayo lasing na siya hindi. Mandaraya ka talaga Daniel, kahit kailan ka talaga. Dagdag pa ni Vivian. Napailing na lamang si Daniel at inalalayan ang dalawang kaibigan. Paano ba naman? Kahit hindi nyo tagay, iniinom nyo Ayan, nalasing tuloy kayo. Wika ni Daniel. Hindi na nakarinig pa ng sagot ang binata dahil kapwa nakatulog na ang mga ito. Unang binuhat ni Daniel si Tony at nilagay sa silid nito. Ganon rin si Vivian. Matapos mailipat ang mga kaibigan, kaagad nilinis ng binata ang mga kalat. Nang matapos sa sala na lamang ito nagpahinga. Kinabukasan, maaga pa lamang gising na si Daniel at nagluto ito ng makakain nilang magkakaibigan. Aba, napakasipag naman pala. Nakakanibago ka Daniel Biro ni Tony. Oo nga, si Daniel nagluluto. May lagnat ka ba? Tanong ni Vivian. Ay sus, sa halip na magpasalamat nangaasar pa tong dalawang to. Aba malamang, kung hindi ako kikilos at hihintayin kayo di magugutom ako. Tugon ni Daniel. Napatingin sa paligid si Tony at napakalinis ng tahanan. Baka gusto mong pumasok dito sa bahay bilang tagalinis. Nakaayos lahat Muling biro ni Tony. Ay nako, wag na kung ikaw din naman ang amo ko. Napakakuripot mo kaya. Tugon ni Daniel. Natawa naman si Vivian sa sinabi ni Daniel. Tumpa ka dyan Daniel. Ito pang si Tony na ubod ng kuripot. Sabat ni Vivian habang umiiling. Uy, grabe kayo sa akin. Kuripot ako, oo. Aminado naman ako Pero pagdating sa pasahod, aba, galante kaya to. Wika ni Tony. Sabay pang sumagot ang dalawa nang hindi sila naniniwala. Kaya naman natahimik na lamang si Tony at naupo. Sakto talaga yung pagising niyo Luto na itong sinigang na baboy. Baka gusto niyo akong tulungan Wika ni Daniel. Kagad namang kumuha ng pinggan si Vivian. Samantalang si Tony naman ang nagtimpla ng juice na kanilang maiinom. Sabay-sabay na kumain ang mga ito. Umuwi rin kagad ang dalawa dahil may trabaho pa ang mga ito. Lumipas ang ilang buwan.
Nakakita ng lugar si Daniel na talaga namang pumukaw sa atensyon. Grabe. Napanood niyo na ba yung sinasabing sinumpang bahay ng mangkukulam? Nakakatakot, no? Tanong ni Tony. Hala, napanood niyo rin pala yun? Kalat na nga eh. Dagdag pa ni Vivian. Alam niyo, naiisip ko ngang puntahan kaya natin. Parang ang saya kasing pumunta doon eh. Mungkahi ni Daniel. Oo nga, no? Kailan ba kayo libre? Dali, punta tayo. Pagkakataon na yun para makita natin yung mahiwagang salamin na sinasabi. Pero ipinasara na yung bahay na yun eh. Ipinagbabawal ng pumasok gawa nga ng marami na ang napahamak. Kasi masyado na ring luma yung bahay. Eh di syempre, pupuslit tayo. Ano, gusto niyo ba? Liliban talaga ako sa trabaho. Bukas pwede ako. Sakto wala akong pasok tsaka 1 linggo na wala si boss. Kaya pahinga naming mga empleyado niya. Sige ako rin. Liliban sa trabaho ha. Total, nasusuya na ako sa mga kasamahan ko. Bahala na nga siya. Pag-uusap ng magkakaibigan. Kaagad namang nagpasya ang mga ito na magpunta sa isinumpang bahay ng mangkukulam. Kagaya ng napagplanuhan, gabi nang nagpunta ang magkakaibigan. Dahan-dahan lang ha. Baka may makarinig sa atin eh. Paniguradong makakasuhan tayo niyan. Wika ni Daniel. Alam namin yun, no? Huwag ka nga maingay dyan. Basta pag nakita na natin yung salamin, lalabas na tayo ha? Maliwanag ba? Tugon ni Vivian. Oo, mas maliwanag pa sa sinag ng buwan. Ano nga palang araw ngayon? Tugon ni Tony. Sa pagkakaalam ko, Friday the 13th ngayon eh. Tugon ni Daniel. Naku naman, bakit ngayon pa? Sabi sa paniniwala, ang mga masasamang espiritu kapag ganitong araw, nasa paligid lang at malalakas sila kumpara sa mga tao. O anong plano natin? Itutuloy pa ba natin to o hindi na? Aba syempre, ituloy na lang. Alangang umatras pa tayo andito na tayo sa loob. Sayang yung oportunidad no? Wika ni Vivian. Napangiti ang mga ito at dahan-dahang pumasok sa tahanan. Pagkapasok sa unang palapag, nahulog si Tony dahil marupok na ang sahig. Ayos lang ako. Pero buwaba kayo dito, may nakita ako. Wika ni Tony. Kagad namang sumunod ang dalawa at dahan-dahang buwaba. Dito nakita ng magkakaibigan ang iba't ibang libro ngunit sunog na ang mga ito. Astiga! Ano kaya yung laman ng mga yan, no? Basahin kaya natin. Mungkahi ni Daniel. Kagad namang tinapik ni Vivian ang kamay ng kaibigan. Uy, masamang mangialam ng hindi sa atin. Tsaka hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin ng nilalaman yan. Mamaya, may mangyari pa sa ating masama eh. Wika ni Vivian. Hanapin na lang natin yung salamin para makaalis na tayo. Napakaalikabok dito eh. Wika ni Tony. Habang naglalakad nakakita si Daniel ng maskara. Kagad yung sinuot ng binata at tinakot ang mga kaibigan. Napatili ang mga ito at nagtatakbo dahil sa kaba. Hoy, biro lang. Ako to si Daniel. Parang mga ewan, oh. Wika ni Daniel at binalik ang maskara. Sinundan nito ang mga kaibigan pero hindi na nakita. Samantalang ang dalawa naman,
Nakarating sa isang silig at natabig nila ang isang puting tela. Tumambad sa kanila ang salamin. Muling napasigaw ang mga ito nang may lumitaw na mukha sa salamin na hindi galing sa kanila. Kaagad namang nagpunta si Daniel sa pinanggagalingan ng sigaw. Naabutan ang mga kaibigan na walang malay. Mabilis na binalik ni Daniel ang tabon sa salamin at ginising ang mga ito. Sa wakas, nakalabas na tayo sa salamin. Ang tagal kong hinintay ito, ate. Wika ni Tony. Oo, bunso. At kailanman, hindi na tayo babalik sa salamin na yan. Tugon ni Vivian. Hoy, ano bang sinasabi nyo? Tara na at parating na yung mga gwardya. Wika ni Daniel. Hinila nito ang dalawang kaibigan palabas at sumakay ang mga ito sa kotse ni Daniel. At sino ka naman, Aber? Dapat hindi mo kami inalis sa bahay na yun. Kailangan pa naming mabasag yung salamin. Wika ni Tony. Nabagok ba yung mga ulo nyo? Kaibigan nyo ako tsaka anong babasagin? Hindi nyo ba alam na mapapahamak tayo kapag ginawa nyo yun? Tanong ni Daniel. Siya ang kaibigan natin, Jaime. Ano ka ba? Hindi mo natanda? Pasensya na, kinabahan lang kami kanina. Tugon ni Vivian. Anong Jaime ka dyan? Saan mo nakuha yung pangalan na yun? Siya si Tony at ikaw si Vivian. Puro kayo kalokohan, ha? Itigil nyo na yan. Sita ni Daniel. Nagkatinginan ang dalawa at napatingin sa salamin. Basta. Mula ngayon, ang itawag mo sa akin ay Jaime. Tapos, Riley naman yung sa kanya. Wika ni Tony. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Nga pala, ihatid na ba kita sa bahay mo, Vivian? Madadaanan na natin yun. Tanong ni Daniel. Huwag na muna. Doon muna ako kila Jaime. May pag-uusapan pa kami. Tugon ni Vivian. Ano? Nang hindi ako kasama? Kayo naninibago ako sa inyong dalawa. Lalo na sa'yo, Tony. Hindi ka naman ganyan magsalita Pero bigla ka na lang nag-iba. Muling wika ni Daniel. Napaira pa sa hangin si Tony. Hindi na lamang nagsalita ang dalawa. Inihatid na lamang ni Daniel ang dalawa sa bahay ni Tony. Kaya na namin dito. Sige na, umuwi ka na tsaka walang dapat makalam na pumasok tayo sa loob ng bahay na bakante, ha? Paalala ni Tony. Oo naman, huwag kayong mag-alala. Tsaka napag-usapan na natin yun Paulit-ulit lang. Tugon ni Daniel. Sige na, umuwi ka na. Nakakainis na yung presensya mo sa amin Wika ni Vivian. Napailing na lamang si Daniel at hindi ito makapaniwala na tila may pinagbago ang dalawa niyang kaibigan. Umuwi na ang binata at kinabukasan. Nalaman nitong umalis sa kanilang trabaho si Tony at Vivian. Laking gulat din ni Daniel dahil binili ng dalawa ang lumang bahay at inayos ito. Kaagad na dumalaw si Daniel sa bagong tahanan ng mga kaibigan. Oh, bakit parang biglaan naman ata ang paglipat nyo dito? Tapos, binili nyo pa yung lumang bahay na to Samantalang alam naman natin na puno ng kababalaghan yung lugar na to. Tsaka, nasa na ba yung salamin? Tanong ni Daniel. Hindi na nakapagpigil pa si Tony at kaagad na sinagot si Daniel. Alam mo, napakadami mong tanong, Daniel. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Saka hayaan mo kami ni Riley sa pasya namin. Malaki na kami at gusto namin ang bahay na ito. Dahil kami ang nagmamay-ari dito. Tugon ni Tony.
Napakunot ang noo ng binata sa sinabi nito. Nagiba pa ang boses na tila ibang tao. Hayaan mo na si Daniel. Ang mahalaga na bili natin itong bahay. Tsaka pwede ba, Daniel? Iwasan mo na rin kami. Hindi magandang nakikipagkaibigan ka sa akin. At mula ngayon, layuan mo na kami at ayokong lumalapit ka sa amin. Naiintindihan mo ba yon? Wika ni Vivian. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Nagtataka na ako sa mga kinikilos nyo Hindi ganyan ang mga kaibigan ko. Para bang ang layo-layo niya sa Vivian na Tony na kababata ko Tugon ni Daniel. Wala kaming pakialam sa'yo, Daniel. Umalis ka na. Isa pa ayaw na ayaw kong makita yung pagmumukha mo. Dahil napakarami mong tanong. Para kang babaeng putak ng putak Dinaig mo pa si ate. Wag na wag ka nang lalapit sa amin. Kundi malalaman mo ang hinahanap mo. Wika ni Tony. Hindi makapaniwala si Daniel sa binitawang salita ng kaibigan. Nasaktan siya sa mga sinabi nito at mas pinili na lamang manahimik at iwasan ang mga ito. Gayunpaman, hindi magawang iwasan ni Daniel ang mga kaibigan ng matagal. Kaya naman paulit-ulit niyang nilapitan ang mga ito. Hanggang sa nainis na ang dalawa at binantaan ang buhay ng pamilya ng binata. Ngunit hindi pinakinggan ni Daniel ang mga sinabi ng mga ito. Sa halip, gumawa ito ng paraan para mas lalong mapalapit sa mga kaibigan. Ngunit nagkatotoo ang banta ng mga ito. Makalipas ang 3 linggo. Nagkasakit ang ina ni Daniel kaya naman napaisip ang binata. Binasa ni Daniel ang mga kwento tungkol sa bahay at nalaman ito ang pangalan ng matandang albularyo. Laking pasalamat ng binata dahil buhay pa ito kahit may katandaan na. Hinanap ni Daniel ang tahanan ng albularyo. Base sa mga kwentong nabasa, dito niya nakilala si Mang Dodong. Magaling na albularyo at manunugis na mga masasamang nilalang. Alam ko ang pakay mo, binata. Pumasok ka sa aking tahanan at ikukwento ko sa iyo ang lahat ng kasagutan sa iyong mga katanungan. Wika ni Mang Dodong. Labis na po yung pag-aalala ko sa mga nangyayari sa kaibigan ko. Buhat nang magpunta kami sa sinumpang bahay ng mangkukulam. Binantaan din nila ako at nagkasakit naman yung nanay ko. Mabuti na lamang at may kakilala si nanay na magaling na manggagamot. Pero nagpunta pa rin ako sa iyo dito ng personal para kausapin ka. At tanungin kung ano nga ba yung nangyayari sa mga kaibigan ko. Dahil pakiramdam ko, naging ibang tao na sila. Tugon ni Mang Daniel. Mahabang kwento, iho. Ngunit paiikliin ko na lamang. Ang mga kwentong kumakalat may iilan roon na makatotohanan at ang iba naman ay hindi. May 2 salamin sa loob ng tahanang yun. Sagrado ang salamin dahil ako mismo ang gumawa nun upang ikulong ang 2 magkapatid na mangkukulam na bumibiktima sa aking mga kabaryo noon. Sila si Jaime at Riley, mga magagaling na mangkukulam. Ikinulong ko ang mga ito sa salamin na sagrado ngunit mukhang pinakailaman ito ng mga kaibigan mo. At nakakasigurado ko, ang mga kaluluwa ng magkapatid na mangkukulam ang sumanib sa katawan ng iyong mga kaibigan. At ang kaluluwa ng mga ito ang siyang nakulong sa loob ng salamin. Pagsasalaysay ni Mang Dodong. Hindi makapaniwala si Daniel sa mga nalaman at narinig. Ngunit desidido ang binata na mailigtas ang mga kaibigan. Kung ganoon, ano yung maaari kong gawin para matulungan ko yung mga kaibigan kong makabalik sa katawan nila? May iba pa po bang paraan para mabawi yun? Tanong ni Daniel.
Ngumiti naman ng albularyo at kagad sumagot sa tanong ng binata. Pagdating ng kabilugan ng buwan, dalhin mo sa iyong tahanan ng iyong mga kaibigan at doon natin isasagawa ang ritual. Ngunit kailangan natin ng sagradong salamin na panigurado. Itinago na ng magkapatid na Jaime at Riley. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kayang-kaya kong hanapin yon nang hindi nalalaman ng mga mangkukulam. Ihanda mo na rin ang iyong sarili. Dahil paniguradong malaking laban ang iyong haharapin. Lalo pat mga kaibigan mo ang siyang biktima ng dalawang mangkukulam. Tugon ni Mang Dodong. Tumango lamang si Daniel at kagad na kumilos. Sinunod nito ang mga sinabi at bili ng matanda. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, pinapunta ni Daniel ang mga kaibigan. Nagsabi na lamang na yun na ang huling beses na makikita siya ng mga ito. Ngunit taliwas sa kanilang nalalaman may plano na pala ang binata at alam na nito ang kanilang sikreto. Siguraduhin mo lamang, Daniel, na pagtapos ng araw na ito, huling kita na natin at hindi ka na magpapakita pa sa amin. Dahil naiirita talaga ako sa pagmumukha mo. Wika ni Vivian. Pagkapasok sa loob ng tahanan ni Daniel, kagad nag-usal ng orasyon ang albularyo at nanghina ang dalawa. Sabi ko na nga ba, may nalalaman na ang lalaking yan eh. Dapat pinatay na kita. Sigaw ni Tony. Hindi pinakinggan ni Daniel ang mga sinasabi ng mga ito. Nanatili siyang nakayuko at nag-uusal ng dasal. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita ang albularyo. Tama nga ang hinala ko. Pinasok ng dalawang mangkukulam ang katawan ng iyong mga kaibigan. Pero masaya kong makita kayong muli at ibabalik ko kayo kung saan kayo nararapat. Hindi ko nahahayaan pang maghasi kayo ng kasamaan niyo dito sa lugar ko. Wika ni Mang Dodong. Kagad na nag-orasyon ito at pinalibutan ng puti na kandila ang magkapatid. Binasbasa ng espesyal na langis na si Mang Dodong mismo ang may gawa. Galit na galit naman ng dalawa at paulit-ulit na nilalabanan ng orasyon ng matanda. Ngunit nang makita nila ang salamin at tinanggal ni Daniel ang nakaharang dito, natahimik ang dalawa at nawala ng malay. Muling ikinulong ang kaluluwa ng dalawang mangkukulam at sa pagkakataong yon, binasag na ni Daniel ang salamin upang wala na silang mabiktima pa. Matapos ang pangyayaring yon, labis na nagpasalamat ang dalawa kay Daniel dahil hindi sila sinukuan ng binata. Malaking utang na loob ng dalawa kay Daniel dahil sa pagligtas nito sa kanila sa kapahamakan. Nang dahil sa pangyayaring yon, mas lalong tumibay ang samahan ng magkakaibigan. Inilihim na lamang niya ang tungkol sa mga nangyari. Sa kasalukuyang taon, may kanya-kanya ng pamilya sila Daniel. Binenta nila Tony ang bahay na kanilang binili. Ipinamigay sa mga nangangailangan ang perang napagbentahan. Malaking aral ang kanilang natutunan sa kakaibang karanasan at kailanman hinding-hindi nila ito malilimutan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.